Hello! Magandang magandang gabi sa inyong lahat. So pre-shoutout muna tayo dito sa unang video. So ito yung video ko kagabi, no. Shoutout Ma'am Mami Z Family Vlogs. Boses ni Kabanong 'yan ah. Sino si Kabanong? Ma'am Always Slay, hello. Sabi ni Wish Heart Star Plano. Oo, sinisin. Signalize o sign to point out o focus ka sa sinasabi niya. Way ng pagsasalita common sa mga con artist mannerisms. Reason, self-validation, self-soothing. Inuunahan i-confirm para feeling di mahalata. Bakit? Tumagal sa bintana. Gusto siya pakitang paranormal. Pero dead ma siya, binaling niya sa nonsense, bote ng gamot. Ayaw niyang siyang pumansin. Anyway, salamat. Sabi gano'n ni Cody Cole Travers. Bungo TV sir, ano naman nangyari kay Ponggoy? Nag-aaladonski na yata siya. Sila Boss Bino ganoon rin nung sa Villa Epepanya. Hindi, wala eh. Kasi, ano, pagka gumawa ka kasi ng ganon, way yun para, number one, sa views, naging successful din naman si Ponggoy. Nung ginawa niya yon, di ba dati 9,000 lang ang subscribers? Ang tagal niyang 9,000 ang subscribers. Kasi alam ko nagre-react din ito katulad ng kapatid niya eh, si Boss Rino. Tapos, ghost hunting na rin yan. Pero nung ginawa niya yan, yung kamay, sumimpat yung subscribers niya talaga. Nasa 18,000 na siya ngayon. Successful naman yung ginawa niya, kaya lang, hindi maganda yung ginawa. Sa bagay, trip niya yun, ano, kung trip niya na gumawa ng peking ganon, edi trip nating i-debunk din naman. Wala namang problema. Hello, Cody Cole Travers. Sabi ganon ni Rachel McDogan Prisyo. Para abnormal pala yan, Boss B. Ewan ko kung ano yan. Ma'am Erlinda Balatukan, hello. Sabi naman may dakayo. Brian Joban Gamiao, hello. Sabi naman may dakayo, feeling ko po scripted lang, Ponggoy. Wag mo namang ungguyin mga manonood mo. Ay nako, pare-pareho talaga kayo. Walang mapagpilian. Clarita, isa yan sa mga movie na ginampanan ni Miss Jody Santa Maria. Ayan nyo, nasa Netflix ba? Hello, Leo. From Nueva Ecija. Sabi gano'n ni Masahura, hindi naman paranormal yon, tao talaga, halata ang kamay, nagtatago lang yung tao. Pwede nagtambay or doon na natutulog. Tinatakot siya para umalis siya. Hindi, marami silang pumunta dyan, sir eh. Sir Masaharu. Marami sila nandyan at ano, nagpaalam sila sa caretaker. Kung tinatakot siya para umalis siya, dapat nakita niya na yon. Eh, ang sabi niya, ayon sa kwento niya, hindi niya daw nakita nung time na yon na habang nagvi-video siya. Eh di fail yung ano, kung tatakutin kasi siya dapat nun, dapat kukunin nun yung pansin niya eh. Gaganon yun. Eh obviously, hindi naman nakakatakot yung kamay na nilagay doon unless makita ni Ponggoy. Hindi naman nakita ni Ponggoy eh. Ayon sa kanya, hindi niya daw nakita nung time na yon. Kaya hindi goal na ano na tinatakot siya. Dahil kung tinatakot siya, dapat matakot siya, umalis na siya. Ang malinaw na goal doon para sa pamimeke. Yun lang yun. Hello, Ma'am Imelda Basquines. Obvious naman kasi na may isang bagay na mapapansin si Ponggoy. Nagtatagal siya para mabigyan ng pansin. Sana lahat i-explain niya para walang mag-bash sa kanya. Hindi, successful siya ngayon. Mukhang okay yung nangyari sa kanya eh. Tama naman yung sinabi ng sinaniba na mamamatay yung guard kasi yun ang sabi ng Diyos. At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamamatay minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Lahat ng tao may nakatakdang. Pero ang ano nun, sir, mali ka rin. Sir Joseph Trajano. Kasi yung kamatayan ng mga tao, Diyos lang ang nakakaalam. 'Di ba? Nakalagay ba sa Bible 'yon?
Tingnan nga natin. Ayan o. Matthew 24:36. Ah, Matthew 24:36. But about that day or hour no one knows, not even angels in heaven. Nor, kahit pala si Jesus hindi alam eh, pero tatay lang ang nakakaalam. 'Di ba? Ayan o, Job 14:5, man's day are determined. God have decreed the number of his months and have set limits he cannot exceed. 'Di ba? Diyos lang ang nakakaalam. So yung sinabi dito na tama yung sinabi no. Paano nalaman nung ano Diyos ba yung sinapian? Nagkataon lang 'yun. Hindi mo pwedeng iugnay yung sa sinabi ng Diyos. Parang ganito no. Ako lang ang nakakaalam kung ano ang sikreto ko. Nahulaan mo. Ang sikreto mo ay ano, ang sikreto mo ay ikaw ay anak ni ano, President Marcos bungo. 'Di ba? O paano mo nalaman ang sikreto ko? Pero hindi nangangahulugan na alam mo na yung sikreto, nahulaan mo lang. Nagkataon lang na nahulaan mo. Pero not necessarily na alam mo. Magkaiba 'yon. 'Di ba? Kasi ang araw ng pagkamatay, Diyos lang ang nakakaalam nun. Sabi gano'n ni Din Djarin, pinanganak na po ba si Sir Ed sa panahon na 1950s pa yan eh. Malamang, ano, hindi pa. Hello, Flitzpe. Maria More. Hello po, ma'am. Sabing gano'n ni Ma'am Dimple Barillano. Isang wow lang kay Kuya Red yan, tanggal ang sumanib dyan. Wow! Hello, Sir El Jaco. Sabing gano'n ni Ma'am Linsudo, yung kay Sir Clint, wala namang pwedeng i-debunk sa tingin ko ha. Kasi pinanood ko at mag-isa lang siya nag-explore doon sa may tikbalang at mag-investigate si Sir Clint at gumamit ng accurate na gadgets. Unlike sa iba na phone apps lang ang gamit, sabay, yay, creepy. At mga explore ni Sir Clint, buwis buhay pa nga vlog niya. Mostly, peace ha, sarili ko ding opinion to. Sabi ni ma'am. Next, sabi ni Neil Lester, nang damay pa siya dapat layuan ni Clint yan. Yan masisira credibility. Ako kung hindi ko kaibigan ni Sir Clint, 'di ba? Kasi iisipin ko magkakasama sila dun eh. Siyempre hindi ko as first time listener kasi si Sir Clint kasama niya si Sir Joko. Tapos si Sir Joko kasama niya si Ponggoy. Nameke si Ponggoy. Siyempre as a viewer at skeptic, iisipin ko magkakasabwat na sila lahat nun. 'Di ba? Kaya hindi ko na rin nireaction si Sir Clint. Kasi lalabas nun, syempre pagtatanggol ko yung kaibigan ko, magiging bias ako. 'Di ba? Hindi effective yung magiging debunk ko dun sa video. Sabi gano'n ni Life Goes On. Dito sa Lapas Tarlac yung is ayo. Share ko lang pa shoutout mo. Sabi gano'n ni Noel TV. Sir Bungo, ano daw magiging reaction dyan? Kapatid niya si Boss Rino. Nagsisimula pala din sa YouTube. Nakaisip agad siya ng kanya. Watching from Bicol, Daet, Cam Norte, si Sir Noel. Matagal na po si Sir Ponggoy. Actually, mas nauna sa akin si Sir Ponggoy dito sa ghost hunting community eh. Ang ginagawa niya, katulad siya nung kapatid niya na nagre-react ng mga videos. Na-stuck siya sa 9,000. Then nag-ghost hunting siya, naisipan niyang gumawa niyan. Sumumpit yung views niya. Tsaka yung subscribers niya. Sabi nga ni Ma'am Lin Sudo,
Oo, obvious naman na nagbababad ka sa lugar na alam mong may nangyari. Oo, 'di ba? Oo. Sabi ni Sir Dex Costales, luma na yung gamot. Doktor ba siya para ibigay niya? Set up talaga. Isa na namang fake ghost hunter. Sabi gano'n ni Ma'am Remedios Rojeda. Ikaw naman, sir, ang kasabihan mo, aha, aha. Di ba, di ba? Oo nga naman. Pero at least hindi fake. Di, naggumawa ako ng fake na video ha. Di ba? Pero alam niyo naman ang reason nun. Sabi nga, doon sa diba ko naman kasi, asking for your confirmation kasi yon, di ba? Parang kinu-confirm ko na yung nagets nyo ba yung sinabi ko, di ba? Pero yung oo kasi, ano yun eh, parang, may sinabi si Ma'am Wishheart Star dito eh. Self-validation kasi yun eh. Or parang, pinalalabas yung correct. Oo, oo. Parang siya na yung ano sa ginagawa niya, nagko-confirm. Baka ibig sabihin kaya oo sila ng oo, na wala namang nagtatanong, ay baka hindi rin sila sure sa sinasabi nila o kinakabahan. Pwede ito. Kaya nga self-soothing yun eh. Sinusut mo. Ang mga sign ng self-soothing, pagka halimbawa tinatanong mo yung ganun ang buhok, or nakaganyan, ginaganyan ng katawan, or nirarab niya yung ano niya, yung kamay. Pag nagsi-self-soothing yun, ibig sabihin stress siya. Parang pinapakalma niya yung sarili niya. Ganun. Tama ito sinasabi mo siguro. Oo, tama talaga. Sinasabi mo. Oo, oo. Wala, may iba naman na ang sinasabi, yung kwan, yung sa ano. Ako ganyan ako eh, yung ano. Hindi kasi kaya ako naman nagaganyan yung kwan kasi parang ano yung ano. Pagka yan naman, ibig sabihin yan, parang ano siya, lumilipad ang isip niyan. Or basta ano, ako para sa akin, kaya ako yung ano ako ng ano, kasi nagpa-process pa yung utak ko bago ko ibitaw eh. Yung ano, yung ano, sabi ni Ma'am Jing Aroncillo, ganyan naman talaga si Ponggoy magsalita, may oo lagi. Kahit Boss Rino ganun din. Yun nga, self-soothing yun, oo. Oo, oo. Ano kasi yun eh, parang hindi sila confident sa sinasabi nila. Parang anytime kasi may kukontra sa sinasabi nila, kaya ganun. Sign ng ano yung kawalan ng confidence. Hindi literal na walang confidence ano, kasi parang subconsciously alam nila na may magko-correct sa sinasabi nila. Or alam nila na may mag ano, hindi not exactly magko-correct ano. Alam nila na may magdududa yung parang talaga ba? Totoo ba yung sinasabi mo? Oo, oo. Parang yun yung sinasagot nila sa isip nila eh. Every time na nagsasalita sila. Hindi sila confident magsalita ng ano. Oo. Oo, pagka ganyan. Oo, oo. Oo, oo. Kasi feeling kasi nila laging ano eh, laging may question sa sinasabi nila eh. Sabi gano'n ni Ma'am Fairy Haba, nakakapagsalita pala ng Latin ang mga depressed at nagkukulay itim ang mga mata. Sa kaso, yung pagkukulay itim ng mata, hindi naman documented yan eh. May document ba na ano? Minsan kasi sa ano na lang ito eh. Sa movie na lang yan eh, yung itim ang mata. Pati yung pag-ikot ng 360 ng ulo. Sabi nung 'di ba hango sa totoong istorya yung The Exorcist. Yung mga ginawa doon minsan hindi na daw accurate 'yon. Katulad nung nag 360 ang ulo. Hindi na accurate 'yon. Kadalasan sa storytelling na lang 'yon. Yung naging itim ang mga mata para mabigyan lang ng
ganun yung movie. Pero hindi naman talaga nasabi. Ngayon, doon sa pagsasalita ng Latin, may case na ganyan eh. Nakalimutan ko i-research. Sinabi ko kasi dito, i-research ko eh. Merong na-handle sila Lorraine at Ed. Sino nga yung Lorraine at Ed na yon? Yung kilalang paranormal expert, Ed and Lorraine Warren, na-debunk yun eh, silang dalawa mag-asawa. Kasi may mga kiniklaim sila na basta daw maganda ang istorya, pwede na nilang ilabas. Basta manood kayo ng mga debunk mo sa YouTube, may isang senaryo doon na may bata din na napoposes na naglalatin. Eh yung bata pala na yun, mahilig magbasa ng nagtaka din sila eh, bakit kung hindi daw napoposes yun, bakit naglalatin yung bata? Eh, napag-alaman nila, yung bata nagbabasa pala yun ng mga witchcraft books na may Latin. Na kung ano yung sinasabi niya dun sa habang napoposes siya, yun din yung nakasulat dun sa witchcraft na libro. Parang lang talaga, nalaman nila yon bago pa sila maposes. So may possibilities. Yung sinasabi nila, nabasa din lang naman nila. Not necessarily na pag nagsalita ng Latin. Ang Latin ba ang official language ng mga demonyo? Tingin ko hindi naman. Di ba? Makikipag-communicate ang demonyo sa paraang may intindihan natin sila. Dahil ang layunin nila kasi manloko man-deceive eh. Bakit sila maglalatin kung pag magpo-possess sila, paano nila madi-deceive yung bibiktimahin nila kung Latin ang gagamitin nila language? 'Di ba? Sabi ganun ni Walang Magawa TV, halata na ayaw aminin ni Ponggoy. Kasi kung gusto niya aminin yon, sasabihin niya fake yon. Pero may takot din siya na baka may umamin dun sa kamay. Nice observation, no? Tapos diversion niya sa topic. May plan daw siya para just in case may umamin doon sa kamay, sasabihin niya na plan niya talaga yon. Pero ang point, hindi niya inamin talaga na fake hanggat wala umamin. Nice observation. Oh, may point ka nga. 'Di ba? At may hidwaan na yata dun sa doon sa grupo dahil diyan eh. I don't know kung yun talaga yung yun talaga main issue, no? Kasi yung finake na yun, wag na tayo mag-bullshitan. Kahit siya din naman aminadong fake yun eh. Kasi sinabi niya parang ang pinalilitaw ni Sir Ponggoy kasi hindi niya kagustuhan yung parang may gumawa nun para sa kanya. Something like yun ang pagkakaintindi ko sa sinabi niya eh. Parang may post siya do sa community niya na parang ano ba yung pagkakasabi? Ayoko magkamali eh, pero basahin natin yun ha. Puntahan natin yung channel ni Sir Ponggoy. Parang may dinidiin siya na gumawa nun. Ay, inedit niya na pala. Inedit niya na yung niya. Inedit niya na yung caption nito. Ang caption niya kasi niyan, parang na-screenshot ko yata yun eh. Wait lang ha. Na-screenshot ko yung sinabi niya, inedit niya eh. Kanino ko ba pinasa yun? Kay Solja yata. Pinag-uusapan namin eh. Kagabi. Aha. Ano ba yung sabi ni... Ato! Pakita ko sa inyo. Ang sabi niya dito, ito yung unang niya eh. Kung ako ang tatanungin nyo, hindi ako naniniwalang kamay ng tikbalang yan. Baka may gusto lang manakot sa akin.
Parang may tinuturo siyang gumawa niyan. 'Di ba? Yun lang, hindi ko napansin kaya nangawit talaga siya. Ikaw, ano sa tingin mo? Parang pinalalabas niya dito. Ngayon, inedit niya uli, no? Inedit niya uli na parang ang dating hindi niya inaamin. Sabi niya, nasabi ko na pala sa live kung ano yan. Kung di mo napanood. Parang siguro, kailangan mapanood mo, views na naman ang habol na itong taong to. Instead na sabihin niya na hindi siya naniniwala, kailangan panoorin mo uli ang video niya. Well, hindi naman bawal yon, diskarte niya naman yun. Ano. Next comment. Hello, Mino Place. Aliens. Komplikado kasi i-topic ang aliens eh. Most sa mga content kasi ng aliens international eh. Pero malay mo minsan Sabi ganun ni Goatlink Cycling Channel. Shoutout, mas malala pala si Ponggoy kaysa kay Third Eye kasi may intention talaga siyang mangdaya. Same lang naman sila. Ma'am Maricel Mendoza, hello. America. Amikendi, hello. Sir Rafi Medina, Sir Mario Bonina, Ramrod Dangka, hello. Sir Nicole Aguilar, Sir Jonathan Eugenio, Sir Mart San, Boy Tigasin. You're welcome, Sir, mga listener mo ako mula umpisa. About do sa topic ni Kayo, hindi ka naman niya tinira, actually nagustuhan ka niya. Hinahanap ka. Kung nga yung live na yun, hindi ko na lang makita. Kala ko tinira ako eh. Idol ko pa naman yun. Hello, Sir Rafi Medina. Sir GC719, hello. Mami Malagenya. Jonathan Eugenio, hello, sir. Ang plano niya, parang sa FB maglalagay ng lighted candle tapos may magko-condolence pag may nagtanong di sinasagot. In short, ang plano niya magpapansin at magpa-controversial hanggang dumami ang comments. Siguro as a YouTuber, no? Sabi ko ni Dodong Wapiri, pa-shoutout boss mga idol pogi. Yan ang mga gusto kong comment. Sa lahat ng video mo sa YouTube mo lang gusto kong panoorin. Salamat, Sir Dodong Wapiri. Sir Dick Abloa. Sabi nga ni Alejandro Roja, Sir, baka isa sa mga kasama niya dyan nagtanim para vlog nun. Isa siguro sila papasok sa kasamahan niya. Siguro yun nga yung parang inaano ni Sir Ponggoy na may gusto daw manakot sa kanya. Na hindi possible na gusto kang takutin. Kasi kung gusto kang takutin, ipaparamdam talaga sa'yo habang nasa loob ka para matakot ka. Hindi yung maglalagay lang ng kamay. Kasi imposibleng, kung talagang totoo yung sinabi niya na hindi niya napansin, hindi successful yung mananakot sa kanya. Diba? Hello, Sir Kopiko. Ay, Ma'am Kopiko, sorry! Ma'am pala to. At saka bakit niya ibibigay ang bote ng gamot sa mga kaibigan niya? Para saan ba yung gamot na yan? At isa pa, luma naman na yung bote na yan. Obvious naman na fake at planado yung video na yan. Kung ano pa man yan na lang. Kung ano-ano na lang napapansin. Hello, Ma'am Ashley Mendoza. Welcome back. Next video. Sabi ni Kanto Kutan Horror Story, may mga tao rin kasama ang Pilipinas representing nagpapaniwala sa mga AI pic. Kahit kadalasan obvious naman na AI. Sa teleserye naman ng Pinas, kapag nagkakakidnapan na, malamang malapit ang ending. Hindi teleserye, no ka ba? Sa Pinoy movies yon. Ang una, comedy muna, tapos magsasayawan sa beach. 'Di ba? Pag nagsayawan na sila sa beach, may makikidnap na.
Tapos magpaplano na yung mga bida na iligtas sa mga kidnapper, magkakabarilan na sa bodega. Pag nagkabarilan na sa bodega, doon na malapit ang ending. Hello, Ma'am Erlyn daw Balatukan. Brian Joban Gamyao, Sir El Jaco. Hello, Ma'am Jen Fern. Their ego is larger than their intellect. Nature na sa tao na pag natamaan ang ego kahit pa alam ng mali, ipipilit pa rin nila justify yung beliefs nila. Oo, naranasan ko din naman ito. Nung elementary days ako, nilalaban ko talaga na totoo ang wrestling. Marami ako nakaaway. Hindi fake, hindi totoo ang wrestling hanggang sa kahit na alam ko na marami na silang pinipresent na ebidensya sa akin na bakit hindi nagkaka-black eye pag sinusuntok? 'Di ba? Bakit hindi na lang sila gumamit ng barel kung gusto nilang patayin yung mga kalaban nila? Ay hindi, basta ako pinaniniwala ko totoo talaga wrestling. Hello Sir Neil Lester, Ma'am May Malagueña, hello. Sabi ni Boy Tigasin, na-comment niya na kanina. Ma'am Imelda Basquines, hello. Sir Jorland Kaintik, hello. Hello, sir. Ma'am Kopiko, Ma'am Ashley Mendoza, Sir pala, Sir Dick Blola, at si Ma'am Ems Cristobal. Hello, sir. Ay, hello, ma'am. Sorry. So, proceed tayo doon sa main content natin. Mamaya, alas 10. Magandang gabi sa inyo lahat.